Okay, magandang gabi mga brads, no? At nagbabalik na naman nga tayo para mag-review ng laro ng mga chess players na mas magaling kaysa sa atin. At nakita nyo naman sa thumbnail, no? Nilagay ko na nga din dyan. Nandito na naman si PD Master Daniel Causo sa larong re-reviewin natin. Ang kalaban niya, isa sa mga pambato rin ng Pilipinas, Grandmaster Darwin Lailo. Ito po ay naganap sa Hong Kong noong 2014. Puti si Coach Daniel, itim naman si GM Darwin Lailo. Tingnan na po natin kung anong nangyari sa kanilang laro. Tumira lang si Coach Daniel ng E4. Nag-E4 si Coach Daniel dito. Sinagot lang yan ng C6. Knight to F3. Nag-D5 lang. Then Knight to C3. Bishop to G4. H3. Inatake lang ang Bishop. Siyempre umatras yan. Nag-Bishop H5 yan. After Bishop H5, nag-E takes D5 naman. Si Coach Daniel, binawi lang yan ni GM Darwin Lailo. Then nag-D4. Ang D4 daw po ay inaccuracy. Dapat daw po ay nagtulak na lang ng pawn dito sa G4. Inatake ang Bishop. Nag-Knight to C6 naman si GM Darwin Lailo na inaccuracy din ayon sa computer. Dapat naman daw para sa itim, kinain na yung Bishop sa F3. That way, lalabas na agad ang Queen opening pa lang. After Knight to C6, nag-Bishop B5 naman si FM Daniel Causo. Pero ipinatutuloy pa rin ng computer, kanina pa gusto ipatira itong G4. Nag-E6 lang yan, inihanda lang ang lalabasan ng Bishop. Then nag-G4 na, yan, nakita na ni Coach Daniel yung G4 attacking the Bishop. Nag-Bishop G6 yan, syempre umatras. Nag-Knight E5 naman si Coach Daniel, inatake ulit ang Bishop. At the same time, the Knight here on C6. Hindi naman yan pwedeng kainin ng Knight dahil pin. At the same time, sila nga sumusuporta dyan, yung pawn lang ang umatake dalawa, Knight at Bishop. After Knight E5, nag-Rook C8 lang. Itong si GM Darwin Lailo para dagdagan yung suporta nga nitong Knight sa C6. Pero mas maganda daw kung i-develop na ang Reyna at nag-Queen B6, yun na rin ang dumipensa sa kabayo. After Rook to C8, nag-Bishop E3 naman. Si Coach Daniel na inaccuracy ulit ayon sa computer, hindi ganun kaganda yung diagonal na to para sa dark square bishop ng puti. Nag-Bishop D6 lang, inatake ang kabayo. Nag-Queen to dito naman, inihanda lang ang daan para sa pagkakasling ng itim later on. Nag-Knight to E7 si GM Darwin Lailo na inaccuracy daw, dapat kinain na yung Knight dito sa E5. After that, nag-H4 lang. Alam na natin ang threat niyan. Ang layunin niyan syempre para tumulak at atakihin ng Bishop. Pero mas maganda daw kung kinain na yon ng kabayo. Nag-F6 lang, no? Tinret ang kabayo at dito tinikman na ni Coach Daniel yung Bishop sa G6. Binawi yan ng pawn syempre at nag-castling na nga ang puti dito sa Queen side. After mag-castling, nag-A6 lang. Inatake yung Bishop dito sa B5 pero mas maganda daw again kung ililabas na ang Reyna at yun na lang din ang umatake sa Bishop. After that, nag-Bishop A4 lang si Coach Daniel syempre para umiwas sa atake ng pawn, pero mas maganda naman daw dito kung kinain na yung Knight sa C6 para wala nang tulak-tulak, mas makakatempo lang ang itim no? At tumulak na nga, nag-B5 si GM Darwin Lailo. Kailangan na namang umatras ng Bishop, then nag-Knight to A5. Inatake ulit ang Bishop pero mas maganda daw kung nag-Bishop to B4 attacking the Knight, nakapin pa, no? Di basta-basta makakagalaw ang kabayo. Nag-Queen to D3 lang yan. Umiwas dun sa possible nga na pin ng Bishop kapag ka nag-B4. Nag-Knight to C4 naman. Itong si GM Darwin Lailo. Inatake yung Bishop dito pero hindi naman niya agad-agad kakainin dahil bad Bishop naman yan, no? Nag-King B1. Umiwas lang dito sa file na kinokontrol ng Rook ng itim. Queen B6. Dinevelop na ang Reyna, pero mas maganda daw kung dito lang sa C7 para magkasama sila ng Rook sa C-file. Bishop to C1, dinagdagan lang ang depensa ng pawn sa B2, maaaring ganon, at isa rin sa mga dahilan dahil hindi naman nga ganon kaganda ang pwesto ng Bishop dito sa E3.
Nag-king D7 na yan at ang layunin obviously para mag-connect ang dalawang rook, no? Pero tama ang idea, pero mas maganda raw kung dito sa F7 nagpunta ang king. Mas safe, no? Rook D to E1 naman ang sinagot ni Coach Daniel. Gumagawa ng counterplay, inatake lang yung pawn dito sa E6. Then bishop to B4, great move ang itinira ni GM Darwin Lilo. Inatake ang knight, tagos pa yan sa tore kung sakali. Nag-rook to H3 naman si Coach Daniel at tinikman na ni GM Darwin Lilo ang knight dito sa C3. Dito hindi po yan pwedeng kainin ng reyna, no? Hindi pwedeng iyan ang ipambawi dahil kapag queen ang ipinangkain dyan ng puti, merong knight to A3 check, bukas ang file, makakain ang reyna sa C3. Kaya pwersado dito ang ipambawi, B takes C3, na double pawn nga lang, no? Then nag-rook C6 naman si GM Darwin Lilo. Pagkatapos nun ay nag-F4 lang si Coach Daniel, then A5. A5 obviously gustong atakihin ng rein ang bishop, no? At makukulong na yan. Hindi rin naman yan. Halimbawa lang po, no? Hindi ginalaw yung bishop o hindi ginalaw yung pawn para may galawan yung bishop. Kapag nakatulak yan ng A4, hindi mo na ito pwedeng kainin. Kasi pag kinain yan, babawiin niya ng pawn, mabubuksan yung file, naka-check, naka-threat pa yung reyna, no? Sorry. Yan. So, hindi pwedeng payagan na maka-A4. Kasi hindi mo na ito pwedeng kainin. Ulitin natin, babawiin niya ng pawn threat ang reyna, bukas ang file, naka-check ang king. Kaya dito po ay nag-king A1 si Coach Daniel para iwasan na agad yung idea po. No? Nag-knight to D6 naman si Darwin Lilo kasi hindi naman na din uubra to, pwede nang kainin o tikman na lang yung kabayo dito sa C4. Nag-queen ito yan. Dinagdagan lang yung pressure dito sa E6 pawn. Nag-knight to E4 naman si Darwin Lilo para harangan yung idea na yon and at the same time buksan yung depensa na ginagawa ng queen at rook dito sa E6 pawn. After knight to E4, tumira si Coach Daniel ng A3. Yon ang blunder. Mali, no? Dahil pagkatira ng A3, ay meron ng A4. No? Pagka A4, syempre, aatras ka na lang. Wala ka namang magagawa. Pagkatira ng bishop to A2, knight takes C3 at dito nag-resign na si Coach Daniel. Panalo si GM Darwin Lilo. Ba't nag-resign, no? Kaya suggest pa nga dito ng computer, rook daw mas maganda ipangkain. Anyway, kabayo yung pinangkain, hindi naman kainin lang ng rook. Pag kinain, kain. Sabihin mong mag-queen to dito ka para may atake sa rook, depensado pa yung pawn, magro-rook to C1 lang, C8 lang daw. No? Yan na yung pressure. Nagkain pa dito, pupunta pa yung kabayo. Losing na. Wala din namang counterplay, depensado kasi. Kaya dito, nag-resign na si Coach Daniel. Panalo, again, GM Darwin Lilo. Yan po, bago tayo magtapos, solve muna tayo ng isang puzzle, no? Puzzle na yan po ang puzzle na isa-solve natin ngayon. Ano ang tamang tira para sa puti? Huwag tayo magpapalin lang. Kailangan tingnan natin maigi yung board at yung position. Make in one po ito. Ano ang tamang tira para sa puti? Kung nakita nyo na po, queen to A1. Checkmate. Ano magagawa? So dito, minsan, isa sa mga nagiging problema din ng mga chess player, yung pag-overthink, no? Yung nami-miss tuloy yung mga simpleng tirada, katulad nitong queen to A1. Pwede nga isipin pa dyan ng puti, kumapture dito, no? Kasi may pressure. Daming umaatake dyan, Pwede rin nakainin muna to. Kapag nag-overthink na tayo sa paglalaro ng chess, nami-miss natin yung mga simpleng tira. So, relax lang tayo and always enjoy the game. Yun lang po, and God bless us all po.